Yun ang ano mga kababayan, managot ang dapat managot. Dapat may makulong sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Yung pagkidnap mga kababayan, yung pagdala kay dating Pangulong Duterte sa dahig, dapat may makulong talaga. Itong si Senador Amy Marcos, walang pakialam ano? Kahit na siguro makulong yung kanyang kapatid. Itong si Pangulong Marcos Jr. Basta mabigyan daw ng katarungan yung pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga mga kababayan, may nakalinya na panukalang batas itong si Senador Amy Marcos sa pagbubukas ng 20th Congress mga kababayan. Ito yung Senate Bill Rodrigo Roa Duterte mga kababayan, para nga maprotektahan at hindi na maulit yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, yung kinidnap nga at dinala sa dahig. At dapat daw may managot sa pangyayaring yun. Dapat daw may makulong. O sana nga, makulong. O sino bang dapat makulong? Yung utak daw mga kababayan, yung nag-utos daw para nga makidnap o madala itong si dating Pangulong Duterte doon sa dahig. Sino ba yung may utak niyan? Sino ba yung nag-utos niyan? Siyempre, sino ba? Sino pa ba? E di si Pangulong Marcos. Pangalawa, itong kaniyang PNP chief ngayon. Itong si Gerald Torre mga kababayan. Itong sa DOJ secretary na laging gumagawa ng paraan para laging maidawit nila si dating Pangulong Duterte sa mga nangyaring krimen sa ating bansa. Isama na rin itong si John Vic Remulla mga kababayan. At meron pang isang kasama. Dapat daw imbestigahan yung pagkamatay ni Paulo Tantuco mga kababayan. At dapat managot daw. Managot. Yung dapat managot. Yung may kaugnayan sa pagkamatay ni Paulo Tantuco. Sino yun mga kababayan? Si First Lady Lisa Arinito Marcos. Naku po. Magsama-sama sa kulungan itong mag-asawa na ito. Isang grupo sila sa kulungan mga kababayan pag nagkataon. Pag mangyari iyang mga kagustuhan ni Senadora Amy Marcos, sana nga mangyari iyan mga kababayan. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Kailan po kayo dumating Senator? Ngayon na ngayon, galing sa aeroplano. Okay ba? Gusto ko lang maki-extra dito, kumustahin kayo bago ako umuwi. At pinuntahan ko ang ating mga kababayan, mga kaibigan ko, mga Ilocano, mga Waray, mga Bisaya sa UK at pati na rin sa Italy. Napakarami po nila at iba't iba yung problema nila. Pero in the meantime, nagumpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado. Siyempre, yung mga priority bills ko, pero maliban doon, may bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte Bill, which is SB 552, at ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente, na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Ikalawa, may ombudsman case na nakatenga. Yun nga lang, naghihintay ako sana tapusin kasi magbabago ang ombudsman. Kinakabahan ako, baka hindi na dinggin. Ganun pa man, dalhin natin yung kaso at pursigin natin para managot ang talagang nagpulos nitong kababalaghan. Okay. Until when are you here po? I don't know yet. Okay. Isimita ko siya sa Saturday. Alam mo naman, backup dancer lang ako. Kanina, hindi ko na binanggit sa inyo, napag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte si Senator Amy. Kasi binanggit ko sa kanya na nandito si Senator Amy and nag-request din siya ulit sa ICC through the lawyer. Pwede ba siyang makapasok doon? At tinanong ako ni Pangulong Duterte kanina kung bakit daw gusto pumasok ni Senator Amy. Sabi ko, baka gusto makausapin. Sabi niya, ano naman sa sabihin niya? Sabi ko, well, hindi ko alam.
sabi niya, pareho may kasi sinasabi ang politika yan lahat. It's all politics. Yeah, sabi. Politika yan lahat. It's all politics. And then sabi niya na, I believe that she is sincere with her friendship with you. Sa akin daw. Oo. Kasi sabi niya, pwede naman siya hindi makipagkaibigan sa iyo pero nakikipagkaibigan siya sa iyo. Sabi niya, yun ang nabanggit niya. On another question, Senator Amy Marcos, tatlong senador po ang nag-propose a resolution to do a house arrest with respect to the interim release of President Rodrigo Duterte. Will you share or will also vote for this resolution to be? Siyempre talagang ako'y nakikisa sa kanila. Pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC. Ano man ang ipataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Last question po. Senator Amy Marcos, you urged the Malacanang to write a comprehensive report with respect to ano po nangyari sa with respect to the involvement of the First Lady, Liza Marcos. Are you also going to open an investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already initiated an investigation. Yun ang nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung ano nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari ipaliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga kinakailangan managot. Thank you po. Okay. Thank you. O yun ang mga kababayan, kailangan talaga managot. Yung may mga kaugnayan yan. O may kaugnayan itong si Madam Liza, mga kababayan, dapat managot ito. Dapat hindi lang basta-basta managot. Dapat maimbestigahan ito sa Senado, mga kababayan. May inihain ng resolution pala itong si Senador Robin Padilla na sana maimbestigahan sa Senado itong pagkamatay nga ni Paulo Tantoco doon sa Los Angeles, mga kababayan, at namatay nga dahil sa pagka-overdose sa paggamit ng cocaine. At nakakahiya talaga. Nakakahiya ito sa buong mundo dahil kasama yung asawa ng ating Pangulo. Ayan dapat talaga ang tutukan ngayon dahil talagang interes ng taong bayan yan. Yung kanilang ay sinisingit ngayon, mga kababayan, yung mga buto-buto. Yung mga buto-buto, yung mga nagsabi nga mga buto-buto, may mga buto daw na tao, pero marami daw mas buto ng baka, yung sa bulalo, mga kababayan. Yan yung talagang pang-ano nila yan, panglaban o para matabunan itong issue na ito. Itong tungkol nga sa pagkamatay nitong si Paulo Tantoco, mga kababayan. Tama nga, yung sinabi ni Senadora Amy Marcos, nakakahiya ito sa buong mundo. Dahil nga, may mga kasama na mga opisyalis ng ating pamahalaan. Hindi na lang sinabi ni mga kababayan ni Senador Amy na kasama yung asawa ng aking kapatid. Nahiya na rin siguro, mga kababayan. Kaya dapat may managot. Kung may dapat ikulong yung mga yan. Nagbibigay kayo ng kahihiyan sa ating bansa, mga hinayo pa kayo, mga adi kayo, ha. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Kalmado Playlist, shoutout sa Adol, shoutout rin kay Ronald Pagyu, shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, Melvin Pelisilda, Buni Tolentino, Sit ng Camarines Norte, Mac Artura Jr., shoutout Ma'am Susan 786,
Shout out Member J, Veral Diyos ng Puli ng Bulacan, Intulda Lugo, shout out. Cheryl Sibandal, Danilo Calao, shout out. Robert Sagun. Excuse me, busog ako Mysterious Girl, shout out kay Danilo Valley. Shout out na rin kay Marlon Laligado, Rinaldo Arana, Isayas Garcia, shout out. Rodolfo Induma, at kay Nightmare and Night, at kay Mildred Martin, kay Ma'am Elmilda Pasqua, shout out at kay sino ba ito? Robert Sagon, at kay Hilin Mina. Yun naman, dito lang Piuliad, shout out na rin sa'yo. At hanggang dito na lang muna, at once again, this is Ronde TV.